ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Talaga. Kasi tinan mo Brother Jose, ano? Kasi sa kanilang iglesia, ang abuluyan may pangalan ng sobre. Oo. Di ba? Apo. Kaya yung katarantaduhan nila, pinaparatang nila sa atin. Di ba, Brother Jose? Ganun nga Tanungin po. mo mga miyembro namin kung may pangalan ng sobre namin. Wala nga eh. Eh, paano niya ikanalaman? Eh, sa akin binigay kung di ka tanga. Naku po, patawarin ka. Nakakahiya Patawarin kayo, ka ng Paul. tatay mo. Nakakahiya itong mga Paul na ito. Ano ba yan? Talagang kayo? Magagalit ang tatay mo niyan. Kasi ang tatay mo matalino, ikaw napakatanga mo. Pati ba naman yung pagbabasa, di mo manluloko ka, dinadaya mo tao. Pinatutuloy, naghihingi tayo ng love offering, ano? Kaya hindi tatalab yan sa mga nagsusuri talaga, hindi tatalab yan pang-atake nyo. Sayang lang. Oo. Alam mo, pinabababa mo na lang ang degree ng inyong samahan dahil sa mga broadcast nyong kapalpakan, Brother Joseph. Reflected po naman talaga. Reflected sa kanila. Nakalagay kasi evangelism department ng Iglesia ni Manalo, di ba? Opo. Yan. Yan lahat ng katangahan na yan, sila may kagagawan doon sa Diliman, di ba? Okay, yan ang dapat natin maintindihan. Pero mo patunugin mo, love offering ang hinihingi namin sa mga senador. Hindi kami nanghihingi ng love offering sa mga senador, ano? Wala kang kayang patunayan kahit iharap mo pa yung senador kung sino man yun. Di ba, Brother Joseph? Opo. Next! Yan, sige. Ang totoo, napakarami pa pong mga pagkakataong mapatutunayan natin, kapatid na Michael, na itong punong ito, maaaring masakit sa pandinig ng iba, no? Napakatakaw talaga sa pera, eh. Hid-hid sa pera. Pakinggan at panoorin pa ninyo ito. Matakaw daw ako sa pera, pakinggan daw at panoorin. Panoorin nga natin, Brother Joseph. Gusto niyo maparangalan ng Diyos? Kahit na siniguelas magagamit mo yan hindi naman kinakain na ikaw ng Diyos sa siniguelas Hindi nga. Isang tiklis yan, benta mo. Magkano? Magkano? Magkano sa tiklis siniguelas? 500. 500 piso. O yung 500 piso, nilagay mo sa gawain ng Diyos. Nagamit ba yung lasones o hindi? Ay, yung siniguelas o hindi? Gamit. Kapatid na Paul, dayok-duk talaga, no? Tinan mo, dayok-duk daw ako. Tinan mo, Brother, inadmissible in evidence para sabihin mo, dayok-duk ako, Ang pinapaliwanag ko, yung isang tiklis na siniguelas na ibinigay ng kapatid sa akin yung Brother Joseph. Tinututulan ko yung kapatid. Kung ibinenta mo na kako yan, mabagamit pa sa gawain ng Diyos yan. It is not for my own benefit, Alam mo kasi natatandaan ko ngayon, minsan na Abril no, nagdiwang ng gumunita ako nung kaarawan ko sa espiritu, no? Ang mga kapatid kasi, kahit na pagsabihin mo, walang regalo, nagdadala pa rin. Lalo na yung mga bago na hindi pa nakakaalam, dala-dala, bot-bot, isang tiklis na Siniguelas. na siniguelas nakita ko, sabi ko doon sa kapatid nung ako'y nagsasalita na, kesa yan gusto mong maparangalan ng Diyos, ibenta mo yan.
at ibigay mo sa gawain ng Diyos, magkano ka ako? Halaga, 500 piso. Alam mo sa atin nga, pagkagawain ng Diyos, hindi sa akin pupunta yun eh. Never. Di ba? Hindi Ang po tatanggap niyan yung asawa ni Brother Willie. Oo. Hindi man lang hindi nyo man lang makikita kahit anino nun Brother Eli. Hindi man lang dadaan Ang sa iyo. tatanggap nun yung asawa ni Brother Willie, Brother Oo. Joseph. Ha? Sama mo nga dyan mismo yung asawa mo, Brother Willie. Sige po, Bradeli. Ha? Tapos, Sabi mo yan. pagtanggap nun, yung sa gawain ng Diyos, dadalhin yung pambayad yun sa mga obligasyon ng iglesia na hindi para sa aking sarili, Brother Joseph. Baka po pwedeng tumawag yung aking pong asawa, Brother Eli, ngayong gabi. Oo. Para makapagsalita. Papuntay mo na lang dito ngayon. Siya tatanggap pagkasagawain ng Diyos di ba? Ano Apo. sabi ko? Ibenta mo yan, kaysa ibigay nga pa sa akin at mabulok lang, di ko naman kakainin. Di ibenta mo at ilagay mo sa gawain ng Diyos. Hindi nga sa akin Tapos paratangan ako, matakaw daw ako sa pera, dayok-dok daw ako. Gago ka rin, Michael. Isa ka pang gago. Pareho ka niya. Lahat kayo diyan gago O di ba? Lahat kayo gago, wala kayong pag-aatubiling moral, tarantado pa kayo. Yun ang sabi ng diksyonaryo Pilipino di ba? Brother Joseph. Next. Kapatid na Paul, dayok-dok talaga, no? Hanggang sa siniguelas na nga lang, At hindi lang yun. Opo. Naalala mo ba yung inaatake niya na nagbibigay daw ang hinihingi ikapo? Opo. Ito, yung kanyang miyembro na umani ng isang tiklis na siniguelas, alam na alam niya presyo 500. 500 pesos. Oo. Opo. Ano sabi niya? Ilagay mo yung 500 sa gawain ng Diyos. Ilang percent yun? 100% po. Sipin nun ninyo, hindi man lang tinirhan yung miyembro niya. Kung di ba talagang gago itong mga to, Brother Joseph? Kung di ba malaking gago itong pareho, magka-chuchuwa sa pagkagago ito Alam mo ba? Juwet Isa lang daw tiklis at inani nung kapatid kinukuha ko raw lahat. wala naman silang narinig na isang tiklis lang yung inani nung kapatid. Di ba Wala. Wala naman ang isang tiklis yung nakarating dito sa apali. Na ayoko dahil ayoko nang nagre-regalo sa akin ng kapatid. Napakawalang yan itong mga tao. Kahiya. 100% daw, Dahil lahat daw nung 500 pinapabigay ko sa gawain ng Diyos. Kesa nga kainin ko, ayoko. Gusto ko ibigay sa gawain ng Diyos. Di ba, Brother John? Tapos sabihin mo, dayok-dok ako. Tanga ka, Michael. Gago ka pa rin. Kahiya kayo, dayok-dok kayo. Kayo ang dayok-dok, Michael, Paul. Alam mo kapatid na Josel, kaya ganyan yan na ang kampanya yung mga yan na talagang garapalan kung sila ay magwalang hiya ng kapwa. Dahil sila ang alam nila na pinoproteksyon na nila yung kanilang racket na alam nating nahahayag sa kanilang mga miyembro, kaya sila iniiwan. Kaya yung kanilang paghumindig na galit, ininadaan sa ganyang kagarapalan. Pero napaka, kumbaga, lahat na ng kababaang moral ay nasa kanila na at napaka-inutil ng ganyang kaisipan, kapatid na Sabi ko nga sa'yo, gago na tarantado pa Kasi walang pag-aatubiling moral, sabi ng diksyonaryo Oo. Next. Next ay nasa linya po natin si Mrs. Jane Santiago, ang kabiyak ng puso ni kapatid na Willie, para magpatunay na, alam niyo, pag sinabi ni Brother Eli, tulong niyo sa gawain, hindi po mapupunta sa kanya yan. At kaya natin nasa linya si Sister Jane, kapatid na Willie, Para siya magpatunay, Brother Josel, na yung mga koleksyon, yung mga pera, hindi dumadaan sa kamay ni Brother Eli. Hindi nga niya nakikita yun Oo, dahil sa divisyong ito, kapatid na Willie, si Sister Jane, hindi mo pa nga siya asawa noon Oo. Nililigawan mo pa lang. Siya na po talaga, sa kanya po dumadaan ito. Itong mga tulong ng kapatid sa gawain at hindi sumasayad sa kamay ni Brother Eli. Hindi ka mag-anak ng Brother Eli. Hindi po. Kunin po natin sa linya natin. Sis Jane, magandang gabi. Opo. Hindi po totoo yung sinasabi nila, Paul, na si Brad Eli dayok-dok daw pagdating sa pera. Sila yung dayok-dok. Sila nga yung mga mayayaman, sila nga yung mga bilyonaryo. Si Manalo, bilyonaryo yun. Si Brad Eli maraming utang. Dati sinasabi nila si Brad Eli mangungutang, maraming utang. Pero bakit ngayon sinasabi nilang dayok-dok, mayaman si Brad Eli? Sila, hayok sila sa babae. Dahan-dahan ka lang, hoy. Kapatid na Jane. Sis Jane, yan, sa napapakinggan at napapanood ng ating mga taga-subaybay, maaari bang ipahayag mo sa kanila anong tungkulin ang ginagawa mo sa paghawak ng pera? Paano ba ang flow?
Para patunayan natin, pag sinabi ni Brother Eli sa mga kapatid sa kanyang pagtuturo na itulong nyo sa gawain, imbes na regaluhan nyo ako ng isang tiklis na siniguelas, na siniguelas, ano nyo na lang, itulong nyo sa gawain. Anong masasabi mo dito? Si Brad Eli, pagdating sa pera, hindi siya, parang hindi siya interesado sa abuluyan ng mga kapatid. Katunayan nga na hindi siya interesado dahil pagka magre-report kami, bahala na kayo dyan. Gano'n ang sinasabi niya. Tapos, ang pinipresenta namin sa kanya, yung mismong mga resibo, yung mga expenses. Kumbaga, wala nga siyang nahahawakan na ni magkano kasi laging negative balance. Kagaya last week, negative kami ng mahigit kalahating milyon. Mga kulang-kulang 700,000 yung negative balance namin dun sa abuluyan ng Metro Manila at Cavite, Rizal. Maraming saksi na mga kasamahan namin na bumibilang ng abuluyan. Karamihan kasi sa abuluyan, kung mahihirap ang mga kapatid, mabababa lang. Mas marami yung 10 piso po, yung mga 20 pesos, madalang yung tagi 1,000, 500, madalang po yun. Ayun. Ngayon si Brad Eli, para po siya makaraos dun po sa pagbabayad sa SBN 21, sa DCR8, sa sa RMN, ang ginagawa po niya, naglo-loan. Minsan po umuutang dun sa labas, kahit po patubuan. Nagbabayad, kaya walang sino man po pwedeng makasumbat na hindi kami binayaran. Nagbabayad si Brad Eli. Ayun, At wala rin po siyang kinakamkam na pag-aari ng kahit sino man. Kapatid na Jane. Sis Jane. Po. Matanong ko lang para alam ng ating mga taga-subaybay. Si kapatid na Jane, taga saan ka, iha? Taga Bagong Silang po. Bagong Silang, Caloocan City po. Caloocan City. Ikaw ay si dating kapatid na Jane Angeles. Apo. May relasyon ka bang personal kay Brother Eli o kamag-anakan ba niya? Hindi po. Hindi ko po siya kamag-anak. Bali na anib po ako dito October 12, 1990. Naanib po ako dahil iba po si Brad Eli sa lahat ng mga ngaral. Nagpapagal siya. Siya mismo gusto niyang kumita sa paraang ayon sa kalooban ng Diyos. Meron siyang water station, meron siyang linam ng fast food, meron siyang piggery, meron po siyang fish pan. Marami po para wag lang magturo ng abuluyan na wala sa Biblia. Ayon. Kapatid na Jane, may isang tanong pa, no? Bilang pakikumpirma mo lang, isa ka sa mga katulong sa pangangasiwa ng pananalapi ng Metro Manila Division, di ba? Opo. Ayun. Ibig sabihin nun, ang iyong opisina ay nasa Maynila. Samantalang si Brother Eli naman ay nasa Pampanga at gaya ng sabi mo kanina, resibo yung nire-report mo kay Brother Eli at hindi dahil, bakit naman yung pera isa na napupunta? Yun po, ipinababayad po namin dun sa mga nahiraman naming pera. Mga nahiraman naming pera, bali binabawas na po namin doon sa abuluyan. Sa dami po ng aming hinuhulugan, linggo-linggo, wala na pong natitira. Ayun. Kaya pagtatawag halimbawa yung SBN 21, late na kayo, hindi pa kayo nagbabayad, dami yun ng atraso, yun sinasabi nila. Nasabi po namin, wait lang po kayo kasi hindi po nakasapat po kasi yung abuluyan. Ginagawa po ni Brad Eli, umuutang po siya, kaya po naglo-loan. Yun po. Kaya, kung may tiwala naman po yung SBN 21, yun naman po natin sila susubain. Kaya hanggang ngayon po nakapagpapatuloy pa po tayo. Ayun, kapatid na Joseph. Sis Jane ay hindi ka mag-anak ni Brother Eli. At siya na rin ang nagsabi na hindi nga dumadaan kay Brother Eli anumang mga tulungan sa gawain, hindi nahahawakan ni kapatid na Eli. Malapa kay Sis Jane, dumadaan yan, di ba kapatid na Jane? Opo. Sinungaling yung kabilang grupo dahil yung mga pinapakita nila, dinugtong-dugtong na lang nila yun eh. Maraming kapatid ang makapagpapatunay si Brad Eli. Malinis ang kanyang budhi pagdating sa abuluyan ng mga kapatid. Miski yung kanyang mga kamag-anak, walang sino man doon na humahawak ng abuluyan pagdating sa gawain. Kaya sa ibang saman, dito lang talaga malinis.
Ayun. Of course, kapatid na Josel, hindi yan papansinin nila, Paul, ano? Pero mahalaga din yan dahil doon sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay. At bilang naman na maitanong ko naman kay Paul, sa inyo bang pa isang sa panahon ba ng pangangasiwa ng iyong ginikilalang sugo, sino ba naman ang humahawak ng pananalapi o nangangasiwa? Yan ang tanong Ang natin. karaniwan sa mga relihiyon ngayon, Brother Danny, ang ang may hawak ng tangan, yung sugo, yung ministro, ang auditor, yung asawa, ang sekretary, yung anak. Opo, Brother Eli, pinaliwanag na po natin, publika, kapatid na Willie, na ihayag po natin yung panig natin kung paano tumatakbo ang pananalapi sa samahang ito. Siguro, obligasyon naman bilang pakikipag-usap ng maayos, ipaliwanag ng Iglesia ni Manalo noon at hanggang ngayon, sino ang nangangasiwa ng pananalapi sa inyo. At oras na kayo ay naglitaw, titingnan natin kung totoo. Deadma yan. Hindi yan ikikibo. Ay pag hindi po nila inilahad ang nangangasiwa ng pananalapi sa kanila, yan ay tahasang pag-amin na sila ang nangangasiwa ng pananalapi. Yung grupo, yung pamilya nila. Lilitaw kung sino ang dayok-dok sa pira. Diba? Ang ebidensya naman ni maliwanag naman, Brother Josel, nasa kanila ebidensya eh. Kung ating alamin ng kasaysayan sa mga nagdaang panahon, wala nga pambayad sa bangka, upa sa bangka, Brother Josel tapos ngayon, maitatanggi ba nila na yung kanilang mangangaral, yung kanilang puno, bilyonaryo na, Brother Josel? Hindi, kapatid na Willie. Saan kaya nanggaling yung mga kayamanan niyan, Brother Josel? Alam ni Paul. Di ba? Take note, kapatid na Willie, isa sa mga doktrina na alam ko na isinasa kahit si kapatid na Marcos ay kayang kumpirmahin ito, bawal magtrabaho ang ministro dahil maaabala sa pangangasiwa sa ministeryo. Kung naman bawal magnegosyo at magtrabaho, saan galing yan? Hala nga, Paul. Sige nga. Yan, wala, di tayo pikon, ano? Kahit ako'y bisit na sa'yo, pero... ano tayo? Ang ganda mo naman mag-visit. Ang ganda ng ngiti mo. Bisit na ganyan. Talagang nakakapanginig ng laman-laman itong mga ito. Isang dating miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo para patunayan naman yung kanyang mga naging karanasan doon. Dito po si kapatid na Cesar Adamos. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Cesar. Magandang gabi, Brad Danny. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi sa iyo, Brad Eli. Katulad ng dati, pagka nakakarinig ako ng hindi totoo, hindi ako makakatiis talaga Kasi, simula pa noon, talagang ako, inaamin ko ako tik-tik, pero tik-tik ako ng katotohanan. Tik-tik ako ng katotohanan nangyayari sa sinamahan ko, sa sinasamahan ko, at higit sa lahat sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya, ito, alam mo, Brad Danny, ito si Michael. Akala ko, ayos na tao to nagkita pa kami nito sa graduation nung sa UP nun Mukhang maayos kausap Ayun pala, ibang klase. Baka magulat naman sila, sino ba itong Cesar Adamos na ito na sumasagot ngayon dito sa mga Iglesia ni Manalo na ito na mga ministro? Maaari bang magpakilala kayo ng kaunti? Paano ba kayong napasama dito? Sino ba si Brad Cesar Adamos? Doon pa nga po sa hindi nakakakilala sa akin. Noon pong 2001, nakapanood ako ng hindi sinasadya kasi dito sa isang TV na ganon, si Brad Eli. Tapos, sabi naman, ako po yung dating Iglesia ni Cristo. Lahat ho ng pamilya ko. Lahat ho yan. 10 kami magkakapatid. Iglesia ni Cristo lahat yan. Nanay ko, tatay ko. Lahat ng angkan ko. At ako rin, at nagkaroon din ako ng mga tungkulin dyan. Ganon, na sila pala, hindi nila kaya lumaban ng debate. Samantalang ang aral sa amin ng kapatid na Felix Manalo nun, hahanapin mo silang masikap, ngunit hindi mo silang masusumpungan. Sila yung mga papahiya. Yan ang aral sa amin, Don Josel Ha?
ang sugo ng Diyos, ang mangangaral ng Diyos, kailanman, hindi pwedeng umatras sa debate. Yan ang aral na itinuro sa amin. Ilang taon yung napapakinggan yung mga ganyang palinindigan? Ay, simula, Brad Josel, nung ako siguro, kasi ako sa kapilya na ako munting lumabas, Brad Josel, eh. Ganun po ba? Oo. Adi handog kayo. Hindi lang handog. Doon nga ako lalabas sana sa kapilya mismo, eh. Aba. Lalabas ng nanay ko, eh. Diakonesa ang nanay ko. Kaya, talagang hindi ko matanggap talaga nun, eh. Nakaw! Alam mo, siguro kung si kapatid na matanda ay buhay, itong mga ito, pagsisisantihin lahat to, eh. Kasi yun yung tinuro sa amin nun, eh. At talaga naman, sa totoo lang, wala pa naman ano dito nun, eh. Sa totoo lang, siguro... Teka po, kapatid na Cesar, ay sino ba yung tinutukoy yung kapatid na matanda? Yung kapatid na Felix Manalo, yun. Ayun. Yun talaga lumalaban ng debate. Yun ang nagtanim sa aming isipan. Maski yung mga basta matatandang kapatid dyan, alam yan, eh. Alam yan, kapularan, eh. Di ba? Alam yan. Oh. Pero kaya lang kayo, sa totoo lang, hindi nyo kaya si Brad Eli. Ngayon, kayo, gusto nyo magbangong pure. Ha? Makakabangon pa kaya ito? Isa lang. Kasi kahit anong gawin ninyo sa TV, ha? Alam, maski ng mga katoliko nakakilala ko, talagang ano yan. Kahit anong sabihin nila, isa lang para paniwalaan kayo. Lumabang kayo sa debate sa TV. Yan lang ang solusyon. Tapos na ang problemang ito. Correct. Tapos na. Yan lang, napakaraming naghihintay. Ha? Subukan ninyo kung kayo mga ministro, ha? Bakit lagi niyo yung sinasabi si Brad Eli, sinungaling? Ha? Sinungaling. Mandaraya, manloloko. Ha? Kung kayo ang sa Diyos, ay ba dapat labanan ninyo ito? Ano yung kinatatakot mo? Partida mo na yon, di ba? Partida mo na yan, eh. Nasa katuwiran ka? Aba, kung nasa katuwiran ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. At hindi Ako, magdadalawang taon na rito. Ha? At kilala nyo naman ako, maski sa lokal na pinanggalingan ko dyan. Ako ba kaya nyo pilitin magbigay ng pera pag ayaw ko? Pupersahin nyo ba ako? Hindi po pwede yan. Dito kailanman, ha? Wala pa akong nakitang pinwersa. At pagdating sa mga kapatid dito, ha? Sinasabi ninyo na yung mga kapatid dito, si Brad Eli raw, palamura, palano, gito. Di siyempre, ganun din yung mga ano. Alam mo, Brad Josel, dito sa samahan natin na ito, magdadalawang taon na ako dito. Pero dito ko nakita ang mga kapatid na mabababa ang loob, ang mga taong mabababa ang loob. Ha? At yan eh, wala akong nakita dito na sabihin mo eh, katulad nung iba dyan. Nako. Pero pagdating sa pera, wala pa akong nakita rito na si Brad Eli tumanggap ng pera para sa kanyang sarili. Ha? Diba, kabularan? Apol? Simple lang naman yan eh. Kasi mahirap talaga kausap, Brad Josel, yung mga kwan eh. Ang takbo kasi ng isip ng mga yan, laging diretso lang, hindi nag-iisip. Para bang, ibig sabihin, maski sa Biblia, yung sinasabi na, simple lang eh, banal na halik. Pag ang nag-uusap kasi, isang arithmetic at saka isang algebra eh. Ito na naman tayo eh. Ha? Naulit na naman. Ha? Tignan mo, dun sa 16, ilan doon ang tinutukoy? Tayo. Ha? Banal na halik. Mga iglesia ni Cristo. Tatlo yun eh. Pag ginawa natin na equation yun, ha? A plus B plus C equals 3. Ang alam nila, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Hindi nila, wala kasi silang decimal eh. Hindi ba? Sa atin, hanggang decimal sa Biblia, alam natin. Kaya, okay lang yan. Kasi yan, 1 plus 1, parehas yan. Kaya, Iglesia ni Cristo, magbatihan ko ng Iglesia ni Cristo. Ito, 1 nga naman yun eh. Parehong 1 eh. Di ba? Kaya, anong pinambati kapatid na Dani? Bueno, mabuti po at naitanong ninyo yan ka Cesar.
ang ipinambati po ay ang pangalang Iglesia ni Cristo sapagkat yan po ang opisyal na pangalan. Naku, talaga naman, oo. Pero napakarami ngayon sa kanila na katulad ng diakono na yon. Alam mo, kako, isa lang naman ang inano ko dyan yung debate eh. Sabi ko sa kanya, sa bagay, kasi sir, may katwiran karon eh. Sa akin, medyo pabulong pa kasi puro iglesia yung mga nandun eh. Meron pang mas grabing mga pinagsasabi. Ewan ko kay Brother Mel kung may natitira pa doon. Brad Mel, wala na yan po yata pa siyang ready. Wala na. Opo. Marami pang mga pinagsasabing kasinungalingan niya magkabarkada na yan eh. Totoo po yun. Kanina nga po, nasilip ko rin yung ibang mga sinasabi. Pero ang masasabi ko lang, yung mga ginagawa nila na pagdudugtong-dugtong nung hindi magkakapare-parehong pagkakataon ng tapes at saka video, dinadaya nila pati listeners eh. Kasi yung iba, makikita mo, yung audio, yung boses, dire-diretso. Pero yung video, yung retrato, magkakaibang pagkakataon eh. Opo. Dinadaya nila tao. Pinagduduktong nila hindi magkakapareho eh. Alam mo, yung mga yan, para kang nakakita ng isang kalabaw na ang nakadugtong buntot ng bubwit. O kaya para kang nakakita ng isang pusa na ang nakadugtong buntot ng kabayo sa ginagawa niyang mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Alam mo, kung ako miyembro dyan, ikahihiya akong maging kaanib dyan eh. Yun nga po ang sigurado nun. Sa klase niyang mga ginagawang paninirang puri na yan ng mga yan, ikahihiya akong maging miyembro dyan sa samahan na yan. Halatang desperado na gibain ang aking pagkatao, Brother Danny. Biro mo, nagtinda raw ako ng, sabi ko raw sa mga kapatid, kung bibili kayo ng bigas, dito na kayo bumili. Audio lang yan, Hindi mo nga alam kung dinoktor nila yan eh. Kung bibili kayo ng shampoo, dito na kayo bumili. Yan ang sabi ko, Sabi ko raw. Ngayon, ayun, sinundan. Tinan mo, napakahidhid talaga, napakadayok-dok talaga sa pera. Ang lahat ng pagkakakita. Biro mo, Brother Danny, Di ba meron tayong grocery doon ng kooperatiba, Totoo po yun. Ang sinasabi ko, ang mga kapatid, kung bibili ng bigas, dito na bumili sa... kooperatiba yun para sa kapakinabangan ng gawain yun Dahil meron tayong mga kapatid na pinakakain natin sa orphanage, Opo. Meron tayong mga kapatid pinagagamot ng libre doon sa ating ospital, di ba, Brother Danny? Kaya, nakakatulong yun at least para wag nang iasa yun sa iba pang mga tao, di ba? Opo. Yung kikitain nung cooperative grocery natin para doon sa kapakinabangan ng miyembro. Tapos sa akin iaatang dayok-dok daw ako sa pera. Hindi naman napupunta sa akin yung pera ron. Kaya kung ikaw ang lalagay sa loob ko, Brother Danny, sumasama rin ang loob ko eh. Bilang tao, sasama loob mo dahil pag pinagbibintangan ka ng hindi tama. Pero pag naaalala ko, may paghuhukom, sabi ko, sige, may paghuhukom naman, okay lang. Yun Diba? nga po, yun nga lang po. Alam naman ng Panginoon Diyos yun at saka alam ng kapatiran na hindi ko sinuswapang ang pera ng kahit na sino rito, kapatid na dahil. Totoo po yun. Kaya nga kahit nga, kung si Brother Eli na nga, kung tayo na nga, kapatid na Josel, ako talaga, ginigisawan ako ng masamang pakiramdam pag, alam mo, mabaganda sana issue yung nilalahad na nila kaya lang hindi po pangwawalang hiya sa kapwa at inilalagay nila sa isang taong hindi naman talaga karapat-dapat na pag-ukulan noon, kapatid na Josel. Isa pa, ang usapan na natin, katuwiran, bakit tayo'y napupunta sa personalan? Di ba? Di tanungin natin, pagkomentuhin natin si kapatid na Cesar. Ano ba ang naging analysis niya dyan? At ewan ko, sa buong panahon po ng pagiging miyembro nyo dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, kapatid na Cesar, meron na ba silang instansyang ganyan na ginawa na nag-design sila ng isang programa all year round na walang ibang naging tema ng usapan kundi ang isang partikular na mangangaral para bombahin nila ng ganyang mga personal na below the belt na mga tira? Hindi, alam mo, Brad Josel, talagang sa akin nga mismo sinabi nila na talagang pansagot lang dito yung ano na yan yung ilalagay nilang programa na yan
pansagot sana rito, pero sa nangyari nga na hindi sila hindi nila magawa yung ginagawa ni Brad Eli rito. Talagang ako kasi alam mo Brad Josel, pag nakakarinig ako ng hindi totoo, talagang ako'y high blood eh. Kaya hindi ako nakakatiis pagka nakakarinig na ako ng sobra-sobra na. Katulad yung ginagawa nila kay Brad Eli na yan. Wala na talaga eh. Talagang dinesign na lang nila yan para siraan si Brad Eli dahil... Pero sa karanasan ninyo, wala silang ganyang ginagawa noon. Before, Wala. Bago nila ginawa ito kay Brother Soriano. Walang ibang yan. Lahat yan, bagasakan. Nung una, di ba, Katoliko. Yung Katoliko talagang sa demonyo raw yan eh. Yung talaga aral sa amin. Oo, ganon. Pero yung particular na kwan, wala eh. Ngayon lang. Dahil ba kaya na-expose yung kagaya na sinasabi nyo kanina na ang opisyal na pangalan ay ang pangalang Iglesia ni Cristo sapagkat siya ang pangalang ipinag-utos na ipambati sa lahat? Ayon sa pasugo. Totoo Yun, Brother Josel. Yung misis ko nga, yung banal na halik na yan eh. Talagang napilitan siyang, sabi ko, tanungin mo bilang isang kapatid. So, tanong mo dun sa ministro. Kasi, hindi pa rin natin sa kapatid eh. Tanong mo sa kanya bilang kapatid ng ministro. Gusto kong gawin yung banal na halik sa aking kapatid. Paano ko pa isasagawa yun? Sagot sa kanya alam mo kapatid, yan napakahabang sa pag-aaral. At saka bakit pa iniintindi mo si Soriano? Doon na-discourage si Mrs. Kasi talagang seryoso siya. Sabi, seryosohin mo bilang isang kapatid. Ang itinatanong niya po, kapatid na Cesar, anong ibig sabihin ng banal na halik? Yayamang inaangkin ninyo na ang Iglesia ni Cristo ang totoo dahil yun ay nasa Roma 16:16, pero katotohanan ding nakasulat doon, may pagbabatian ang banal na halik. Ang tinatanong ni Mrs. nyo, ano yun? Ano yun? Paano ko gagawin? Dahil utos yan eh. Utos yan. Paano Anong sagot po ng ministro? Alam mo kapatid, yan ay malalim na pag-aaral. Matagal na pag-aaral yan. At saka bakit ba iniintindi mo si Soriano? Ayan. Yun ang matindi rin. Kaya si Mrs. Simple lang na ganyan eh. Alam mo ba, Josel? Tinan mo, yung diakono nga dito. Bakit nga pala ayaw lumaban? May malalim talagang dahilan eh. Talagang kayo mga Iglesia ni Cristo, di ba? Magtanong kayo, maski kayo na lang tatanong dahil hindi kayo makapagtanong sa ministro, bakit ayaw lumaban? Bakit nga ba? Kahit sino tanong nyo, may malalim na dahilan eh. Simple lang yung malalim na dahilan. Hindi nyo kaya si Brad Eli, no? Di ba? Labanan nyo yan. Pag natalo nyo, sama ako sa inyo, lahat kami sasama dyan. Bro Cesar, naniniwala ako, Bro Josel, malalim nga ang dahilan. Malalim ang dahilan. Alam mo kung bakit? Bakit po kapatid? Doon na po nahulog si Paul at saka si Michael. Hindi na makaahon. Hindi na makaahon. Bulag ang tigaakay. Sa hukay. Nahulog sa hukay. Ayun. Amen. Hindi na makaahon, kaya napakalalim ng dahilan. Tama yun sa... Dyan lang nga po, mabalikan lang natin yung sinasabing pangalan at banal na halik, kapatid na Cesar. 89 years na ang Iglesia ni Manalo, di ba? Meron na ba kayong pastor na nakasagupa dati na pumuna dyan, pati nung banal na hapunan sa umaga? O ngayon lang na-expose siya at dahil tinutulan ni Brother Soriano yung maling aral na yan, di sila ngayon makapiyok, kaya ganyan ang mga inaastan nitong mga ito? Totoo yan, Brad Josel. Yun nga banal na halik, nag-texto na rin sila dun eh. Yun daw yung kaugalian. Nag-texto na sila sa kapilya nila. Tinexto na nila yan dahil sa kapupukpok natin. Pero dun lang nila sinasabi sa mga miyembro. Siyempre. Kasi kami bata pa, pagsamba ng kabataan, sino ang sugo ng Diyos sa huling araw? Si kapatid na Felix Manalo. Ano si Cristo? Tao! Ano ang Diyos? Espiritu. Ano ang tao? May laman at may buto. Anong espiritu? Walang laman at walang buto. Si Cristo, tao. Ang tagal na panahon, Brad Josel. Ang tagal na panahon na ipinaglaban ko na si Cristo, tao talaga. Totoo yan, Brad Josel. Dito lang nabago ang paniniwala ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Hindi sila makapaniwala. Ang paniwala. Brother Cesar. Kapatid na Cesar. Ay, napakalinaw nung... Dadeli po. Sige po, Brother Eli. Kapatid na Cesar. Opo. May babasahin akong talata. Tatanong ko sa inyo kung sinasabi sa inyo itong talatang to. Opo. Nasa unang Korinto, Brother Willie Gis, versikulo 2:4.
Apo, ito po sinasabi po sa talata. Unang Korinto 10 at 2, at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Sinasabi ho ba nila sa inyo na si Kristo umiiral na bago pa nagkatawan tao? Ay, hindi ho, Brother Eli. Basta si Kristo, tao. Nag-umpisa siya, pinanganak siya ni Maria. Taong ipinaglihi. Taong ipinaglihi. Taong ipinanganak. Hanggang sa babalik. Tao pa rin. Hanggang sa akin ulit. Tao pa rin yan. Nako, sabi ko sa iyo. Hindi pa nga pinapanganak ni Maria, sumusunod na sa Israel sa anyo ng isang bato Doon nga sila uminom na lahat sabi ni Pablo Kaya alam nyo, ako nahuhulaan ko kung bakit hindi lalaban ng diskusyon niya mga yan Kasi, alam nilang may babasahin akong mga talata na wala silang panagot. Napakarami dito, alam nyo Brother Eli, dito sa 2 taong ko rito. Ang tagal kong nagbabasa ng Biblia, pero napakarami palang, dito pala talaga nabubunyag yung sinasabi nila na nakalihim sa hiwaga. Ang dami Brother Eli, katulad nung, kaya ang hirap kausap nitong mga ito Mahirapan talaga, katulad ng Adan. Yung templo. Diba? May mga iba, dalawang mga ibig sabihin yan. Kung yun lang paghuhukom na yun ang isang nakaakit sa misis ko. Tanungin mo, ang isang iglesia ni Kristo, simula ng hanggang matanda na yan, kailan ba ang wakas, kailan ang sa araw ng paghuhukom, basta alam niya sa paghuhukom. Pero yung detalye nun, na nung unang-unang pag-attend ko ng pasalamat ay naisama ko si Mrs. na nahiya nga ako ng Brother Eli, tinutulugan kayo ni Mrs. nun nahiya ako dun sa mga kapatid dahil Sabado, yung pasalamat, yung unang pasalamat yan. Talagang natutulog si Mrs. Nahiya ako. Sabi ko, nung gabi, matulog ka na lang doon. Nung linggo na inumpisan ni Brother Eli, di, ganyan-ganyan siya. Tapos nung bandang medyo hapon-hapon titig ng ganyan. Wala akong pinakikiramdaman, Brother Eli, kundi siya Tapos kasi hanggang doon sa paghuhukom, hanggang sa, may teksto doon sa Iglesia ni Cristo yung wala na doon. Nung dinidiscuss mo na, Brother Eli, yung detalye ng mangyayari sa paghuhukom, nakita kong ganyan, talagang dilad na. Maya-maya, nung bandang hapon, Brother Eli, panay na ang palakpak na ganyan, Sabi ko, huli ka. Kasi alam mo, Brother Eli, sa totoo lang, yung mga iglesia ni Kristo, pag yan, bigyan, hinaham ko sila, bigyan lang nila ng pagkakataon na makapakinig dito. Alam niyo, Brother Eli, mabubuksan yung algebra nila Sa mga aral dito, mabubuksan. Yung arithmetic nila, matututo sila ng decimal point at saka sa algebra sa Biblia. Mabubuksan yan, Brother Eli, kaya lang talagang sinusupil nila dahil alam nila. Yung sinasabi ninyo na pinagbawal ni Brother Eli dito na kami makinig sa inyo, kami na nga lang ayaw makinig sa inyo. Pero yung sasabihin niyo pinagbabawalan, kayo ang nagbabawal. Kayo. Kasi alam ninyo, insecure kayo. Dahil alam ninyo na pag dito na nakapakinig ng husto, ang isang iglesia ni Kristo na sumasampalataya at talagang naniniwala sa Biblia, magigising at magigising yan, tatawagin at tatawagin ng Diyos yan. Makakaunawa yan, sigurado yan. Sigurado yan. Kaya, Brother Eli, talagang hindi na nalalaban itong mga ito. At saka wala nang magagawa. Kasi, sabi isang taxi driver na doon sa isang lokal alam mo, Cesar, dati-dati dito, pagdadaan ako dito, matraffic dito, pag lumalabas yung mga iglesia ni Cristo Ngayon, pagdaan ko ng ganung oras, pwede akong tumakbo ng 120 yata. Sabi niya. Ibig sabihin nabawasan na, Brad Cesar, sa madaling salita. Hindi lang nabawasan, Brad Billy. Bawas na bawas. Bawas na bawas. Kaya yun naman ang pinagkanilang inaano ngayon. Kita mo ngayon, nakita niyo mga programa? Pati kapilya, Brad, sinasabi, yung oras ng pagsamba namin, ganito punta kayo doon Wala naman yan dati. Pinag-aanyaya na po. Pinag-aanyaya na kasi sa mga pamamahayag, sa mga alam nila. Wala na. Kaya, lumaban na kayo sa debate. Dalawa lang ang mangyayari dyan.
Makabangon kayo o matabunan na kayo. Yan lang. Tapos na. Wala na tayong maraming usapan. At sinasabi ko sa inyo, tapos na lahat yan, nakatulong kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa lahat, hindi lamang sa mga iglesia ni Cristo dito, kundi sa lahat ng mga nanonood dito, pati mga Katoliko. Di ba, attorney? Pati mga judge naghihintay din ng debate na yan. Oh. Yan na lang ang magagawa nyo. Kaya tigilan na ninyo ang paninira ninyo kay Brad Eli kasi lalo lamang kayo nababaon sa kahihiyan. Ang mananiwala na lang sa inyo, yung mga nakayukong mga iglesia ni Cristo na hindi makapagtanong. Bigyan ninyo ng laya yan. Magtanong sa inyo, sagutin ninyo ng maayos. Kung kabila, alam niyo, magsabi kayo ng totoo lang. Baka meron pa kayo makuha. Pero wala, kitang-kita yung mga panluloko ninyo, pandarayan ninyo sa Biblia, sa mga pinapalabas dito. Ako ngayon, nagtataka, Brad Josel, yung isang pinalabas na, nandun pa ako yata sa, ano ba yung pinalabas nila na, paano nila nakuha yun? Sabi ni Mrs. Paano nila nakuha yun na i-broadcast nila yung ganon? May na-broadcast na hindi ko maalala yun pero hindi ano sa ere. Totoo nga pala talagang may mga tik-tik sila. Hindi napatunayan niya na po. Nagnanakaw ng tape. Alam niyo, Brad Eli, talagang sabi ko, paano samantalang di ba? Inaano natin lahat ng mga doon. Talagang matindi ang ano nila. Para lamang talaga makaisip. Kaya minsan, tagal na wala sila, hindi sila sumasagot. Nag-iipon sila ng ano niyan maibabanat kay Brad Eli Tigilan nyo na yan, walang mangyayari. Walang maniniwala sa inyo. Ang maniniwala lang sa inyo, pag lumabang kayo ng debate, baka makisimpatya pa sa inyo, kahit na matabunan na kayo, hindi pa rin naalis yung iba, baka lang. So, Brother Eli. Ito talaga. Sabi, Brad Willie daw Hindi, ako nga sabi ko nga kayo ang kulit Brad nila Willie, ayun pa sa labas, ayun, papasok pa lang Ako, nakaupo na rito. Oo nga. Kasi tinitext daw siya ni Ber, kaya siya nahuli. Talaga? Nahamon siya diskusyon. Wala. Ano po yan Desperado na rin kapareho ng kanyang mga ministro ganyan lang yan. Okay lang naman yun. Okay lang. It's part of life. Opo. Sometimes you may consider it as a spice of life. Life will be not so exciting and thrilling if you will not experience persecutions, defamations, and it is inevitable that there are traitors, Brother Josel. In Spanish, they call it quinta columna. Quinta columna. Yes. There are traitors. Jesus Christ himself have chosen the 12 original apostles, and one of them is a traitor. How much more in our times when Jesus Christ is not yet around in person? He's not anymore around in person. Kaya may sinasabi si Ber na meron daw silang balik INC ministro Talaga. Dala rin mga ebidensya, okay lang. Tayo naman, pati yung hindi natin ini-air nila, okay na rin yun. Saka hindi na po bagong bagay yung Brother Eli na merong bumalik sa kanila. Hindi po ba yung, sino yung Brother Josel? Yung isa, Erickson. Himakas. Himakas. O, di ba, Brother Eli? Nagpahimakas na. Bumalik galing dito, bumalik sa kanila. Apo. Pero galing sa kanila yung bago pumunta rito. Yung pala, dineploy para maniktik. Okay lang. Meron na naman daw, bumalik na lang sa kanila, diktik-tik din uli yun. Sige. Ilabas ninyo, baka sakaling makatulong sa inyo at lumakas ang loob niyong lumabang kay Brother Eli sa debate, maganda yan. Di ba? And I am ready to face them, Brother Joseph. Opo, Brother Eli. On TV. Whoever they may be. Sa telebisyon. Sa ang debate natin. Kaya, nako. Sige, mag-ipon kayo ng lahat na pwede nyong ipunin at nang matuloy na yung debate. Kayo naman, napakalaki ng kapilya nyo, napakalaki ng organisasyon nyo, malaki impluensya ninyo, hindi naman maikakaila. Pero, isang Brother Soriano, ang tinik sa lalamunan ninyo hanggang ngayon hindi nyo kayang harapin sa isang maginoong pakikipag-usap sa telebisyon. Which only proves na talagang kayo, yung aral na inyong dinadala, hindi nyo kayang patunayan yan. At hindi nyo kayang tindigan yan sa harap ng isang Brother Eli. Maaring sa talikuran, sa harap ng ibang mga tao, kapatid na Willie, pwede siguro. Pero pagka kay Brother Soriano, hindi sila ubra. Kaya
hindi sila lumalaban. Ganyan lang po yan, mga kababayan eh. So, tayo po ay... Basta ang pakiusap ko, Brother Josel, kay Brother Eli, Oh. pag si Ber Santiago lang, ako na bahala doon. Ay, naku. Brother Eli, i-reto nyo na po sa akin yun. Okay lang yun. Apo. Hindi naman ubra sa'yo. Kasi Brother Eli, ayoko naman kayong iharap sa isang tao na wala namang kwenta. Brother Eli, tao na kung aking basahin ngayon, Brother Eli, napakasamang tao, napakasalbahe, walang turing sa magulang, Brother Joseph. Nako, teka. Sino ba yung Ber Santiago sinasabi mo, kapatid na Willie? Yun nga ang aking isang mapait na parte ng buhay ko, Brother Joseph, na yun naging kapatid ko. Naging mas matanda sa akin. Na ako'y nalulungkot nga sa mga inihahayag ng pangyayari na itong aking nakilalang kapatid na isang mabuting tao noon, Brother Joseph, baligtarin mo ngayon. Napakasamang tao, Brother Joseph. Kailan nag-umpisa? Nung maanib saan? Nag-umpisa yan, Brother Eli, nung siya mangalo niya. Dahil sa isang babae na sobra po, Brother Eli, na nung siya naman ay itiwalag dito dahil sa salang pangangalon niya, sinalo naman ng iglesia ni Manalo, Brother Josel. Na ako nga ngayon, Brother Josel, kung mo hinahamon ka ng debate, alam niya, hindi naman siya ubra sa Biblia, ang hamon, barilan. Gano'n na ba? Ang sabi ko po, Brother Eli, Baka binigyan ng baril ng iglesia ni Manalo. Apo, ang sabi ko, Brother Eli, yun ba tinuro sa'yo ng iglesia ni Manalo? Makipagbarilan na, pumatay na ng tao? Hindi na ako nagtataka, Brother Josel. Ganyan na ba patunayan ng pagiging sa Diyos ngayon, kapatid na Willie? Barilan? Naku, nakakahiya itong mga ito, no? Biro mo, magkakambon ka ng ganyan. No. At saka isipin mo pa, kapatid niya yung hinahamon niya ng baril. Oo, brother. Anong ginawa sa kanya ng iglesia ni Manalo para maging ganon? Saka hindi naman tayo pwede pagmalakihan ng tarantado na yun. Biro mo. Samantalang, dito sa atin kung papaanong, ayan, kapatid na Willie, ikaw naman ay saksi sa harap ng kapatiran, binabanggit nga ni Brother Eli, halimbawa kung makasalubong nyo yung Ber Santiago na yan, huwag kayo magkakamali na ikaw mapagbuhatan mo man lang ng kamay, di ba? Ako nga, sabi ko, Brother Josel, hinahamon nga ako ng barilan Hindi ko dudungisan ng kamay ko sa isang dugo ng baboy na kagaya ni Ber Santiago. Nako. Papo. Hindi ko sasayangin, Brother Josel, yung pag-asang aking nakilala dahil lang sa kanya. Sabi ko sa kanya, mag-isa ka sa impyerno, Brother Josel. Ikaw na lang mag-isa mo. Oo nga, tama yan, kapatid na Willie. At hindi ka dapat na mapatangay sa kanyang ginagawa. Hayaan mo lang siya. At pinatutunayan lamang anong klaseng iglesia meron sila at kung anong klaseng tao ngayon ang iyong kapatid. Masyado kasing insecure, Brother Josel Lalo nung ikasal ako. Naku, bakit Talagang naman? sobra, Brother Eli, ang naging ang inggit, Brother Josel. Kung sa bagay, yun ba naman napangasawa mo, kapatid na Willie, malayong-malayo dun sa nakuha niya? Nung una, Brother Eli, kung kantsawan ako raw bading dahil hindi ko nag-aasawa. Ngayon naman nag-asawa ko, katakot-takot na ba ng pintas sa napangasawa ko? Ano ba naman, Brother Willie, ang epekto nun sa iyo? Unang-una sa lahat, ako natitiyak ko, nakatagpo ka ng isang mabuting babae dahil palaki ko na yun si Jane. Opo naman, Brother Eli. Palaki ko na nang maanib 15 anyos lang yata yun. Opo. Bago pa lang nagpupunas ng uhog yun. Ay, nako. Namang nakuha ni Bere, second-hander na Sabi ko naman, Brother Eli, pagtabihin natin yung ating mga... Saka yung kanya, Brother Eli, hindi ko matawag na asawa Kalon niya. Sino ka ako yung kalon niya mo? Yun ang tawag ko, Brother Josel Yung kalon niya na alam mo naman kung ilan naman ng Brother Josel, yung iniwan noon para lang sumama sa kanya. Ganun ka, yung babae na yun, Brother Josel. Pero abot naman ang tanggi nila, kapatid na Willie, na sinalo sila ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa nga patay yung lalaki, binotismo na sila sa iglesia ni Manalo, no? Opo. Hindi pa nga patay yung original na asawa nun, ano? Saka nga po, Brother Eli, yan po ang isang bagay na sinabi ko sa aking pamilya. Harap-harapan tayong ginagago ng tao na to. Ipiruin nyo, yung totoo
na pangyayari, Brother Josel. Tinatakpan ng kasinungalingan niya. Doon sa kanilang mga kamag-anak. Opo, Brother Eli. Ilalilitaw na tayo masama. Opo. Siya itong nangalon niya. Nanangay ng asawa ng may asawa. Opo, pinapatunog niya, Brother Josel, na sintunado naman yung tunog na patay na raw yung lalaki nung kuhanin niya yung babae. Bakit naman, kapatid na Willie? Paano mo naman yan patutunayan? Salamat po, kapatid na Josel, at inyo pong naitanong ang bagay na yan. Yan pong sinasabi ni Ginoong Navales na kami raw po ng aking asawa ay nagsasama na buhay pa yung lalaki. Yan po'y hindi totoo. Yan po'y paninira lang. Ang katunayan po, hawak ko po ngayon ng death certificate na namatay po yung lalaki nung May 2001. Nung kunin niya yung asawa kailan? Sabi naman po, Brother Eli, noon pong taong, Brother Eli, 1998, kami po, ng aking may bahay, ay nagsasama na po sa may Bicol. Okay, tapos. 3 taon bago mamatay yung lalaki, kinurakot niya na yung babae. I-play mo nga, Brother Josel, yung original. Usapan na yon. Sige, pa-prepare natin na. Lambing ko lang, Brother Josel. Naman, ikaw naman. It's my pleasure, kapatid na Willie. Yan ba namang kawalangyaan na yan ay dinisplay nila Yan ang pinagmamalaki na iglesia ni Manalo. Yan ang pinagmamalaki na iglesia ni Manalong nakuha nila sa atin Yung itiniwalag natin dahil nagtangay ng asawa ng may asawa. Kalonyero, napaka-duhapang sa babae. Ngayon naman, Brother Eli, Brother Josel, kung murahin ang nanay ko, gano'n na lang. Dahil hindi niya makuha yung nanay mo siguro. Apo. Tingnan po natin. Panoorin natin, mga kababayan, yung binabanggit ho ni kapatid na Willie. Yan ang pinagmamalaki ni Bularan and Company at ng Iglesia ni Manalo ng kanilang evangelistic evangelism department. Yan ang ipinang-evangelize nila sa mga tao. Na ipagmalaki ang nakuha nila sa atin na itiniwalag natin dahil sa salang pangangalo niya, Brother John. Opo. Panoorin po natin. Panoorin natin. Alak nga pala, kapatid na Ber, sa isang pagkakataon ay napakinggan ko doon sa programa ni Mr. Soriano na meron silang binabanggit na bakit daw pinakikisamahan mo si kapatid na Yoli gayong buhay na buhay pa ang kanyang unang asawa. Maraming salamat po, kapatid na June, at nabanggit ninyo ang tungkol sa bagay na iyan. Yung pong sinasabi nila sa kanilang programa na yon, yung po'y hindi totoo. Na para po bang sinasabi ni Ginoong Navales na buhay pa yung unang asawa ni kapatid na Yoli, nagsasama na kami. Hanggang ngayon. Hindi po totoo ang bagay na yan. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Kaya po yung kanilang sinasabi, kapatid na Rene, na kami na parabang kanilang pinalilitaw sa kanilang palatuntunan na buhay yung unang asawa ni Kayoli, ay nagsasama kami, yung po'y paninira lamang na sinasabi nila sa akin. Ang isa pa siguro na dapat nating liwanagin sa ating mga kababayan, kapatid na Ber, ay papaano ka naman naging kaanib sa Iglesia ni Cristo gayong ikaw ay naging manggagawa pa ni Mr. Soriano? Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili, Camarines Sur. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Kami pong mag-asaway na bautismuhan noong October 14, 2000. Sa mga tweet, huwag niyong aalisin sa screen. Lagay niyo uli. Nang sila ay ampunin ng iglesia ni Manalo, buhay pa yung lalaki. Buhay na buhay. Maliwanag na kalunyero siya, no? Po naman. Nang siya ay tanggapin ng iglesia ng mga, ay namatay yung asawa May 2001 Apo. Nang kuhanin niya yung babae 1998 Nang bautismoan sila October 2000 di buhay na buhay pa yung babae o yung lalaki na asawa ng babaeng tinangay niya nung sila ay bautismoan. Ibig sabihin talagang kinukonsinti sa iglesia yan ang mga kalunyero. Nga po. Ang katunayang buhay nga, Brother Josel, nakapagsalita pa si Brother Manny Tandog nung kanyang mga sama ng loob diyan sa ginawa nung aking Ber Santiago na yan. Pakita natin yung hinaing ni Brother Manny Tandog. Nang agawan siya ng asawa ni Ber Santiago, Brother Joseph. Opo, i-retrieve lang po natin sandali. Hindi ko na matawag na Ber Santiago na lang. Hindi ko, kasi yung kapatid kasi, Brother Josel, sa Biblia, Brother Eli. Mula nang matutunan ko kay Brother Eli, napakahalaga ng salitang kapatid sa Biblia. Hindi ko na mamutawi sa bibig ko yung ganyang tawagin pa Brother Josel. Biruin mo, Brother Josel, kung murahin ang nanay ko, ganun na lang. Tapos ang sabi barilin pa kita machechempuhan din kita. Biruin mo, ganyan ang naituro sa kanya nung iglesyang sinamahan niya. Brother Josel. Saka yung para sabihin mo na yung mana inip ka na, makuha yung mana. Parang pinananalang mamatay na yung nanay mo. Opo, Brother Eli. Yun nga po ang ano ko dun nararamdaman ko sa kanya. Masyadong naging epekto nitong pagkaka... Pero bibigyan ko ng babala mga iglesia ni Manalo. Bantayan nilang mabuti. Baka maibenta ni Ber Santiago yung mga kapilya nila, Brother Josel. Bakit, Brother Josel? Bakit? Yung libingan ng tatay ko binenta niyan Brother Josel. Wala kayong alam. Walang kamalay-malay kayong magkakapatid. Binenta niya para lang magkakwarta. Wag silang masyadong katiwala, Brother Josel. Baka magising na lang sila, ang mga kapilya nila nabenta. Baka naibenta na yung kapilya nila. Lalo na kung may bumibili ng Xerox. Yan naman, Brother Josel, babala ko lang naman sa kanila. Sa pangalawang pagkakataon. Kasi noong una, hindi sila nakinig Sabi ko, wag nilang iuupo Kung nakinig sana sila di sana hindi nagkaganon yung kanilang episode na yun, kapatid Dawili. Palpak. Yun produced by the Iglesia ni Manalo Evangelism Department. Palpak na programa. At kung bakit naman po, Brother Eli, baka nga hindi palpak na kagaya na sinasabi nyo, the same episode yan, yung pong na yun, isang episode lang po yun hindi po magkakaibang araw yun. Sinabi ni Ber yung kontra-kontra niyang deklarasyon. Yan. Kaya mga kababayan, biro nyo, may script na huyang mga yan. May editor naman sila. Hindi naman live yan para sabihin nilang hindi nila na-preview yan bago nila inilabas. Talagang nagdi-display lang sila ng katangahan nila at kawalang-yaan. May ebidensyang lalabas sa kadiliman ng utak ng isang tao. Opo. At saka yung masamang intensyon, mahahayag yun Yun lang ginawa ni Paul na a very special love offering. Hindi tinuloy yung humihingi raw tayo ng love offering sa mga senador. Dahil meron matindi ka ako pagka-desperado nitong tuko na ito. At ito po yung ating tape ng pagpapahayag ni kapatid na Manny Tandog, yung dating asawa nung kalunya ni Ber Santiago. Nang sila tumakas, ay tinanggap pa sila ng iglesia ni Manalo kahit sila parehong kalunyero. Opo. Mga kapatid, ako po si kapatid na Manny Tandog, dito po sa lokal ng Naga, distrito ng Camarines Sur, divisyon ng Bicol. Ako po ay kaanib sa ang dating daan. Nabautismuan po ako noong December 17, 1997. Pati na rin po ang aking asawa na si Yolanda Tandog. At mayroon po kaming 4 na anak. Nasa ngayon po ang kasama ko lang dito ay ang aking 2 anak. Na walang iba kundi si Sharon Tandog at si Mark Tandog. Ako po ay naanib dito sa
ang dating daan dahil dito ko po na patunayan at dito ko po natuklasan ang tunay na aral at salita ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Eli Soriano. Ngayon po, nung maanib po ako rito, ako po ay nagkaroon ng posisyon bilang presidente ng lokal. At ang aking pong asawa po naman, na si Yolanda Tandog, ay na-elect din bilang isang sekretary ng aming samahan. Ngayon po, napakasakit ang nangyari sa aming pamilya. Dahil mahirap mong bigkasin talaga. Dahil ang alam ko po, nasa katotohanan po kami. Subalit hindi ko po akalain na mangyari ang ganitong pangyari sa aming buhay, na mawasak ang aming pamilya. Ito po ay dahil sa kagagawan ni Bernardo Santiago. Ito po si Bernardo Santiago ay OIC po ng lokal ng Naga dito sa Bicol. Malaki po ang respeto ko sa kanya sapagkat siya po ang nagdoktrina sa aming mag-asawa. Hindi ko po sukat akalain na sa kabila ng aking respeto at pagtitiwala sa kanya, magagawa niya sa akin ang bagay na ito. Napakasaya po ng aming pamilya, ng aking mga anak. Ngayon po, kami na lang po ng aking mga anak ang nagsasama-sama dahil sa pagkawasak ng aking pamilya sa ginawa sa amin ni Bernardo Santiago. Dahil hindi ko ibibigay ang kinabukasan ko at kinabukasan ng aking mga anak dahil lamang sa katauhan ni Bernardo Santiago. Ngayon, buong muli ang aming pamilya. Nagsasama-sama kami, maligaya kami, at kahit nawalan ako ng asawa, narito kami, nabubuhay sa totoong pagsasama-sama sa aral ng Diyos. Kaya, sa pamamagitan ng aking mga anak na silang nagbibigay sa akin ng inspirasyon, pinapag-aral ko sila upang makatapos. At ang aking panganay na anak, narito na rin, isa na ring manggagawa sa samahang ito. Wala na po. Yun, ang hinagpis ng isang lalaking tinangayan ng asawa, kapatid na Willie, Brad Danny. Oo, at ako, napansin ko yun, mismong binabanggit ni kapatid na Manny na alam pala niya, no? Nung buhay pa siya yan alam niya na pumunta sa iglesia ni Manalo. Opo, Brother Eli, binanggit niya na umanib nga, sinakod nitong mga iglesia ni Manalo, itong Bernardo Santiago at yung dati niyang asawa si Yolanda. Correct. Kasi kapatid na Josel, kung natatandaan mo, no, yung blatter na sinasabi niya, may kopya tayo noon, ay noon yun after na itinakas niya yung babae, nagpa-blatter siya sa pulis ng Naga City, at natala naman yung sa talaan ng police blatter sa Naga. At kung iyong natatandaan kanina, samantalang kami nagbiyabiyahe, yung sinasabi niya na kung kailan siya naanib sa Iglesia ni Cristo ay October 14, 2000. Samantalang nang namatay itong kapatid na Manny ay May 23, 2001. Halos isang taon na po, ang kulang-kulang isang taon, nang kaanib sa Iglesia ni Cristo si itong kapatid ni Brother Willie ay buhay na buhay pa itong kapatid na Manny. Pero tinatakpan niya ni Bulara. Opo. Kunyari, pa-effect pa, no? Halatang halata itong nuknukan ng kapaibabawang mga ministro nito. Pinapupurihan naman ng kanyang tatay na kalbo. Pinagmamalaki pa kapatid na Willie. Paano naman, isang mabuting liwanagin pa natin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Ber, ay kung papaanong ikaw ay naanib sa Iglesia ni Cristo. Gayong ikaw ay naging manggagawa pa ni Soriano. Para bang gusto niyang ron talaga, bigyan ng emphasis na, karangalan natin to, naanib sa Iglesia ni Manalo ito. Hindi nila alam, kasiraan pala nila. Manggagawa ni Soriano to. Pero ang pinakamatinding
malaki ang kasalanan dyan, kapatid na Josel. Si Bularan. Bakit? Di naman, kau naman. Masyado mo namang inaano si Kabularan. Ang iglesia ni Manalo Evangelism Department ang may kagaguhan niya. Opo. Opo. Ngayon kasi, alam naman nila, kapatid na Josel, na itong napakatanga naman kung halimbawa ay sumipot sa'yo at magpapabautismo, hindi mo aalamin ang background, walang maniniwala sa'yo na hindi namin alam kasi, samantalang alam mo na nga na naging manggagawa dito. At kung paano namang napunta dyan, natural, inaamin naman nung kapatid ni Brad Willie, itiniwalag po kami. Natural, itatanong sa'yo, ba't ka natiwalag? May bit-bit ho kasi akong kalon niya. Ngayon, sa kabila noon, walang kwenta yan. Kahit may kalon niya ka, tatanggapin ka namin dito. Dahil nagkahanap kami ng kakampi lamang kay Soriano. Dahil hindi namin kaya si Soriano, kaya nagkahanap kami kakampi. Akala nila, Brother Danny, pakikinabangan nila si Ber Santiago. Yun nga. Ang pinaka-ano nito. Di ba si Brother Willie, ina-attempt pa nga na missioning din. Opo naman, Brother Opo. Eli. Gusto pa rin makuha si Brad Willie. Malabo naman, Brother Eli, mangyari yon. Sabi ko nga, Brother Eli, sinabi ko sa pamilya ko, yung nararamdaman kong puot dun sa masamang gawa na ginawa ni Ber, yun, Brother Eli, kailangan pong manatili sa akin yun. Kasi ang paniniwala ko po, sinabi sa Biblia, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Oo. Pag hindi ka marunong mapuot sa masama, masama ka rin. Opo, Brother Eli. Yun ang kahulugan nun. Nasa 12:9 ng Roma yun, kapatid na Dani. Pakibasa nga natin. Ito po ang nakasulat dito. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Pagka masama, dapat napopuot ka. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, legándoos a lo bueno. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Kita mo? Galing yan, ano, Brother Joseph? Opo. Yan, dapat sana maging panuntunan natin po sa buhay. Sila naman, baligtad sila, mga kababayan. Kung alin yung masama. Yun yung paborito. Paborito. Kung hindi ba naman talaga ang paborito yung masama, kapatid na Josel, yung masamang pananalita o masakit na pananalita na iniukol ni San Pablo sa taong masama, ay nagkasundo yung magkabarkada eh. Yan ba kapatid ng Michael ay tinatanggap natin? Oo, tinatanggap natin yan. Yung nasa Tito 1 at 12. O gabi na naipakita po ni Brother Eli. Oo naman daw tinatanggap. Pinalilitaw nga nila ron eh. Iniya-atake ko raw sa kanila eh. Tapos nung i-replay natin, tinatanggap pala na. Doon din sa episode na yun, ha? Sino mo yung kundi mga palpak yung evangelism department na yan? Kung sino man na namamahala dyan, may pagkatanga. Sino mo? Isipin mo. Doon mismo sa episode na yun eh, pinaratangan tayo na tinatanggap daw natin yung, pinararatang daw natin sa kanila yung 1, 12, 13 ng Tito. Tapos nung ating i-replay yung umpisa, tinatanggap ka natin yung kapatid naman. Ano ba naman kapalpakan yan? Yan free ano yan, ha? May preview yan. Tapos nakatape yan, mayroon pang script yan. Talagang yung mali, mahirap tama. Kahit ano gawin mong pagtatama, hanggang hindi mo inililipat sa gabi, talagang mali yan Santa Cena mo. Di ba, Brother Joseph? Hanggang hindi mo inaalis ang abulo yan sa Santa Cena, mali pa rin yan kahit gawin mo sa gabi. Ay, nako, Brother Joseph. At saka, hanggang hindi mo, Brother Joseph, binabago yung nasa pasugo na ang pambati banal na halik at hindi pangalang Iglesia ni Cristo, talagang hindi kayo matatama. Kahit ano gawin nyo, hindi talaga kayo makakalaban ng diskusyon. Dahil yan pa lang sa mga ebidensya, litaw na yan. Kahit anong tema ialok nyo sa akin, tatanggapin ko. Dahil meron na yung panghaharang sa mga sasabihin ninyo. Naku naman.
Paano naman kaya lalaban ng diskusyon sa mga kalbong ito? Kaya nga po, Brother Eli, hindi na makapag-live, Brother Josel eh. Ibiruin mo, tape broadcast na, Brother Josel. May script na, may director pa, Brother Josel. Mapalpak pa. Hindi lalo kapag nag-drive yung mga yan. Mula doon sa evangelism department nila hanggang doon sa panel, talagang puro mga madidilim ang utak. Kapatid na Willie. Dahil kung halimbawa, yun nga ang script na ipin-repair ng kanilang mga scriptwriter at ng kanilang crew, no? Tapos sila naman ang gagamit. Kung bakit naman nag-uusap na sila, kapatid na Danny, aba, hindi pa nakakahalata sa kanilang mga kasinungalingang idini-display sa tao. Kung di ba naman pagkadidilim ng utak nitong mga ito? Alin? Ako, paaminin ni kapatid na Danny o ni Brad Willie ng bagay na hindi naman totoo dito sa ating programa. Hindi ko gagawin. Hindi mo on air. Papayag, Brother Josel, no? Especially so, sinasabi nyo, sa pangunguna ni Brother Eli, di ba nahalata? Pag mali kayo, kahit mapahiya kayo sa tao, pinupuna kayo. Opo, Brother Eli. Opo. Ay, nako. Hindi ako papayag doon. Hindi kasi ang katwiran, para itaas ang dignidad ng tao. Ang katwiran, para ang Panginoon Diyos ang purihin, at hindi ang tao, Brother Joseph. Pero para alalayan mo yung tao, mali na, parang niloloko mo sarili mo, niloloko mo kababayan mo. Gaya nga nun, yan yung 1, 2, 3 nandito, ipinaparatang sa atin ni Soriano. Tapos, play nga ako natin, Brother Ben. Alam mo, hindi ako natulog magdamag, no? Hanggang alas 6 ng umaga, piniplay namin yung balik-balik kami. I-play mo ako at natatandaan ko na hindi ko naman pinaparatang sa kanila. Anong i-play ni Brad Ben? Ayon. Kapatid na Paul, tinatanggap po ba natin ang sinabi ni Mr. Soriano? Tinatanggap natin yan. Hindi ko pala naman ipinaparatang sa inyo. Kayo ang tumanggap, hindi ako. Napakalaki ka akong palpak nitong magkakasamang Ireo. Maganda po, i-play natin yan kapatid na Mel. Parinig natin yan. Sumusubaybay. Tinalakay natin to dahil sa, ang totoo, yung kanyang mga pagtuturo, pag ginagamit niya yung Tito 1:12 hanggang sa talatang 13, gusto niyang iparatang sa atin Kaya puntahan na po natin ang ating tatalakayin, kapatid na Paul. Ang pag-uusapan po namin ng kapatid na Paul ay tungkol sa ipinahayag ng puno ng isang samahang pangrelihiyon pagkatapos po na kanyang ipabasa sa kanyang isa sa mga manggagawa niya ang nakasulat po sa Tito 1:12 hanggang 13. Abangan po ninyo. Pinaparatang ko raw sa kanila yan, ha? Sige, tuloy. Pinaparatang ko raw yan, tuloy. Eto po. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta, kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay. Kita nyo, yung sinungaling na espiritu ng demonyo yan, ano? Kapatid na Paul, ano po ang ating tugon? Tinatanggap po ba natin yung kanyang pahayag na batay sa kanyang pahayag, meron daw hong mga sinungaling, may espiritu ng demonyo, yun daw hong mga taga-Kreta, mga matatakaw, mga masamang hayop, mga sinungaling. Tinatanggap po ba natin yun? Oo, dahil sa yun po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Pinaratang ko ba sa kanila? Maliwanag ang sinabi nila, taga-Kreta taga-Kreta ba itong mga ito? Itsura pa lang itong dalawang to, hindi taga-Kreta. Hindi ba? Kasi ang binasa taga-Kreta, pinaparatang ko raw sa kanila. Tapos nung balikan namin doon sa umpisa ng broadcast, kapatid na Paul, tinatanggap po ba natin ito? Tinatanggap daw nila. O di, hindi kayo pinaparatangan ko. Talagang tinatanggap niya. Admitido. Ayan. Talaga itong mga tao ko, natatanda ko, sabi ni kapatid na Eli, Brad Danny, Brad Willie, itong mga ito, walang episode na hindi nagsabi ng mali. Oo, tama Alam mo, ang tama lang yata sinasabi niyo, yung peche basta't sa kanila, anong broadcast nila, tsak na. Sino nagsabi sa'yo? Na may tamang sinasabi? Pati pecha? Bakit po? Pati pecha, walang malay ang mga yan. Ganun. Bakit naman po, Brother Eli? Ha? Bakit naman po? Mag-abang ka at patutunayan ko pati pecha hindi alam ng iglesia ni Manalo. Talaga? Paano malalaman ng pecha niyan? Yung gabi lang at ang umaga. Oo nga naman. I-differentiate. Hindi ko isang tasenay gawin kong umaga. Malalaman
naman yan ng pecha. Ano ka naman? Napakababaw naman pag hindi mo napansin yun. Oo nga, no? Subalit, kapatid na Eli, ano naman po ang sama? Ano ang sama? Nang alin? Kung umaga naman ang Santa Cena. O para lang nagsuot ka nun ng evening dress sa umaga at pumunta ka sa beach at saka ka naligo. Nakakahiya ito mga Pero, hindi lang masama yung magsuot ng evening dress sa umaga, ano? Pakita nga natin yung katangahan na yun. Nakahanda ka ba dyan, kapatid na Mel? Evening dress sa umaga, ha? Evening dress sa umaga. Oh. Yun ang kanilang pinangangatwiran nila. Para may pangatwiran yung Santa Cena sa umaga eh. Pati evening dress, ginawa ng umaga, Brother Josel eh, di ba? Tingnan natin. Andiyan ba? Hinahalukay pa po Talagang nila napakahusay sa yung file computer natin. eh. Kung nung araw na walang computer eh, kalahating oras na di pa makikita yan sa dami. No? Ngayon 10 minutos na lang ako naiinip eh. Ang huhusay ng takisa. Diba? Lalo na kapatid na Dani dito, hindi ka na masyado mainip talaga. Bakit? Mga gamit natin dito ko, teka eh. Makita mo naman at yan pong ipinakikita natin kapatid na Josel, yung sinasagot ni Brother Eli. Sagot pa lang po yan dun sa tuligsa nilang mga palpak. Hindi pa tayo naglalahad noong obligasyon nilang sagutin, kapatid na Josel. Sila basta banat ng banat para sa boxing kumbagay, to whom it may concern, bara-bara-bay. Saka hindi, ang pagtatakan mo, lahat ng sinasabi ko, sinasalo nila kahit hindi naman talaga intended para sa kanila. Pero may taga-Kreta na nga ang sinasabi ko, sila pa rin ang sumasalo. Taga-Kreta yun eh. Nabuhay yung mga taga-Kreta 2,000 years ago. Ngayon ka lang naman lumitaw, Paul. Ba't mo naman pagbibintangan ako na ikaw yun sinasabi ko sa Kreta, sinasalo mo? Diba, malaking kapalpakan yan Brother Danny. Opo. Pero yayaman po sinalo nila. Ang akin naman pong obserbasyon doon, masasabi ko doon, Brother Josel, thank you. Dahil... Ba't naman namin kayo tututulan pa dyan? Salamat. Tama-tama na inamin mo na yan. At ito po, inire-raise natin itong muli. Yan pong sinabi ni Brother Eli sa mga ministro na yan, Kalapol. Subukan nyo, itawag nyo, kulitin nyo sila. Ba't mo sinabi yun, Paul? At tingnan natin kung sasagutin pa nila yan, kapatid na Josel. Bakit mo pinutol yung love offering? Opo, ba't pinutol yung love offering at pinatunog na pera, samantalang yung love offering in song and entertainment. Opo, yun ay ibig sabihin nun, kayo ang nag-aalay ng mga ako nag-o-offering, ako nang hihingi ng offering. Matindi. Malaking katangahan yan. Yan ba ngayon ng produced by the Iglesia ni Cristo Evangelism Department? Malaking katangahan yan. Biro pinalulusot nyo yan na nagbabasa kayo ng hindi nyo naiintindihan. This one's for you Dapat this ten's for you. Malaking kagagawan yan. Nako. Ang ibig sabihin pala nun ay pag kung ilan yung ibibigay sa tao. Tama, Brother Danny, tama ako. 10 minutes na lang kung maiinip. Yun nga po, mukha yatang nalalagpas tayo at magiging 11 dahil sa napakarami po nitong file ng ating tapes na hinahalukay po kasalukuyan ng ating direktor at baka naman bukas on progress na natapos na ba kayo doon sa paglilipat niyang mga VHS sa CD at saka DVD, Brother Danny? Kasalukuyan po yata na dalian nyo at baka mamaya sunugin kayo dyan wala na tayong ebidensya. meron po tayong apat yung iba kasi inilagay ko dun sa vault ng bangko, Brother Danny. Dahil baka masunog dito no? Meron po kasi tayo may mga nagnanakaw dito sa atin na pakawala ni Bularang. Kaya totoo po yun. Nakakakuha sila nung hindi naman for broadcast no? Talagang ninakaw lang dito yon. Ang ginawa ko, tiniyak ko muna doon sa isang branch ng bangko na walang empleyadong iglesia ni Manalo. Saka ako nag-open ng vault nag-apply ako ng safety deposit box, SDB. At doon ko inilalagay. Sabi ko doon sa manager,
Brother, ano ba yan? Mahalaga ba? O ako, mahalaga pa sa akin to. Dahil ito pag-aari ka ako ng buong samahan sabi ko. Di baling medyo mahal dahil 3 yata yung inano ko para kasi mas madaling i-store yung yung CD. Yung CD Brother Danny, maliit lang ang nun makakako matsyempohan kayong sunugin dyan wala na tayong ebidensya, di ba? Opo. Mayroon naman po tayong mga kopya yata na iba sa iba pa nating mga office may triplicate o 4 na kopya yata yun, kapatid na Josel. Kaya mahihirapan si Bulara naman sigurong makuha lahat yun. Hindi naman tayo parang Quezon City Hall na nung nasunog, iba na may-ari ng lupa niya. Nung nasunog yung Quezon City, iba na raw may-ari ng lupa niya. Pero yan po ay subaybayan natin kung kailan pa man at nagbo-broadcast ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ay tingnan natin kung mayroon man silang isang masasagot ng balidong sagot, kapatid na Josel, doon sa nire-raise na yan na sagot naman ni Brother Eli. At hintayin nyo pa po, mayroon naman si Brother Eli ilalabas naman na yun namang lihitimo namang tutol natin dun sa kanila, kapatid na Josel. Yan, kumbaga, pa lang yan salag pa lang ni Brother Eli dun sa mga foul, malisyoso, at mga below the belt na banat ng ministro ng Iglesia ni Manalo. Nagda-divert kasi sila, kapatid na Oo naman. Yung mga bagay na dapat kasi sagutin nila na matatagal nang in-erase ni Brother Eli, hindi nila sinasagot. At dinadala nilang atensyon ng tao, kung may nanonood man sa kanila, doon sa mga kagaya niyan, mga banat na alanganin, mga paninirang puri kay Brother Soriano on the air. Kaya lang naman tayo sumasagot, Brother Josel, nag-umpisa na naman sila, sasagot na naman tayo ulit. Opo. Sabihin ba naman dayok-dok daw ako sa pera dahil nagtitinda akong lumpia? May lahat na lang nang nagtitinda, dayok-dok na. Nagtitinda ka, dayok-dok ka na, diba? Diba, Brother Josel? Ganun po yun. Kung tama sila, kaya lang hindi totoo yung kanila sinasabi Pero lahat po ng yan, pag-iwas lamang nila na masagot si Brother Soriano doon sa mga pa-assignment sa kanila. At the same time, hindi sila humarap sa isang debate sa telebisyon. Kaya ganyan ang ginagawa Correct. nila. At talagang katunayang hindi nga totoo yung sinasabi nila. Yung mismong kanilang materyales na nililitaw, yun ang nagpapatunay, kapatid na Josel, na hindi totoo yung kanilang bintang kay Brother Eli. Una, naglitaw sila ng videotape ni Brother Eli, ninakaw nila doon sa ating stock room, sabi ni Brother Eli, yun ang pagkakamali ni Paul, hindi niya isinagad ng edit. Ang nakalagay doon, tulungan nyo naman ako doon sa pinagawa natin na convention center. Meaning, meron si Brother Eling nagawa, kaya lang, hindi niya kaya. Kung dayok-dok, titingnan mo ngayon ang resulta. Si Brother Eli, kaya nagpapatulong, mahirap. Di ba ganun, kapatid na Josel? Hindi sapat yung kanyang kapasidad at na pinansyal para tapusin yung kanyang programa at yung kanyang proyekto. Brother Danny, kasi ito namang inumpisahan kong ito na kanlungan ng mga kapatid dito. Kung tawagin natin ito, convention center. Opo. Ito naman kasi kahit na ipaano mo ngayon, Brother Danny, mahigit sa 1 bilyon ang halaga. Na inumpisahan ko ito. Actually, yung lupa nito, nabili ko mga 10 or 11 years ago. After 5 years na hinuhulugan ko, mura lang kasi ito Ang umpisa nito para malaman ng mga kababayan natin, ito yung isang property isinala sa bangko. Nagkataon lang, kaibigan ko yung may-ari ng bangko. Nung maririmati na, pinagbibili ng may-ari. Sabi ko, wala naman ako akong perang cash. Kasi maririmati na sa bangko. Saan ba akong bangko? Sa Rural Bank. Kaibigan ko yung Rural Bank Yun. Sabi ko, i-assume ko yung utang. Hinulugan ko ng 4,000 isang buwan. Mga ano pa yun, 1980s pa yun, Brother Dan. Ngayon, nung mabayaran ko, yung may-ari ng lupa, meron pa akong lupang natitira, baka gusto mo pa, brother. Hindi, kinuha ko. Hindi lumaki. Ang una talagang ko rito, palaisdaan para sa kapatid makakain-kaing isda. Kasi natikman ko yung tilapia rito, malinamnam brother. Ayun, yun na umpisa nun. Kaya nung talagang napakarami na ng kapatid na hindi nakasya doon sa dati nating pinagtitipunan, di ba?
Opo. Naobligang lumipat dito. Ayun, nagpatayo na ako. After some time, na ipinatayo ko, medyo bitin, kaya humihingi ako ng tulong sa mga kapatid. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, yun lang right of way dito, Brother Danny. Opo. Yun lang right of way. Gumastos ako ng mahigit sa 12 milyon eh. Pati tambak eh. Dahil kung mo alam nilang kailangan natin, ibinenta sa akin yung right of way pagka mahal-mahal na eh, Brother Danny. Para naman may kahalo ng... doble. Komersyalismo na, di ba? At actually, tumaas nga ang halaga ng lupa rito sa banda natin, di ba? Totoo po yun. From dati, 80 pesos ngayon 2,800 isang square meter. Biro mo naman yun. Dahil dito sa itinayo natin dito. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, nung medyo bitin na, kaya ako humingi ng tulong sa mga kapatid. 20 million yun para pambayad doon sa mga kontraktor Diba? Yung ba naman ang gamitin para sabihin ako raw hid-hid at ganid sa salapi. Sabi ko, patawarin ka. Opo. At yun nga po, Brother Eli, ang nagpatunay na yung sinasabi ni Paul ay paratang dahil sa nagpapatulong ako. Hindi ako nang hihingi nang wala akong share, kapatid na Josel. Nagpapatulong ako yun ang ginagamit mo ngayon. Ngayon, kung kunin natin ngayon ang pinakapinale, si Brother Eli nagpapatulong, meaning wala siya nang magagawa. Hanggang doon lang siya, kapatid na Josel. Si Manalo ano sabi ng babasahin na fair, walang hindi sa inyo, hindi sa amin. Ang sabi si Ginoong Manalo ay 1 bilyonaryo. Sabi yan sa isang babasahin. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ikaw na ngayon na magsabi kung sino ang kinauukulan nung salitang ginagamit mo para kay Brother Eli. Kay Brother Eli, hindi uubra yan. Dahil kung nagkataon, yan si Brother Eli, maaari nga natin, kung yan title na yan, The Billionaire Preacher, kung nagkataon yan, ikinapit kay Brother Eli, ay pwede nga sabihin siguro ninyo na ay si Brother Eli dayok-dok. Dahil, biro mo naging bilyonaryo ka. O, di ba ganun lang naman? Dati namang wala kang pambayad. Opo, dati namang wala. Yan po ang yan ang issue dapat nilang liwanagin ngayon. At ang sagutin nila, kapatid na Danny, yung mga talagang lehitimong aral na dapat pinag-uusapan, hindi yung personal na mga attacks na ginagawa ninyo, mga below the belt na masyado. Brother Eli, na-retrieve po natin yung hinahanap natin kanina, yung kanilang sinasabi sa evening dress, na pangangatwiran nila kung paano tama lang naman daw na mag-Santa Cena sa umaga. Dahil hindi naman masama magsuot ng evening dress sa umaga. Opo. Play! Yung evening dress, ganun din formal na kasuotan. Formal. Oo, kahit na nakasuot ka sa araw nung formal at sinabing evening dress, walang mali roon. Sapagkat wala pala namang maling mag-evening dress sa umaga. Ba't kaya tinawag pang evening dress? Brother na Diyos. Ayun pala naman kahit umaga pwede mong isuot. Ano mo naman niya? Masisira diksyonaryo kay Bulara. Matinding katangahan niya, Bulara. Para alam mo ako, hindi ko kaya sikmurain niya katangahan na yan. Maipilit lang nila yung Santa Cena nila sa umaga, no? Maipilit lang nila pinangangatwiranan pa kahit evening dress daw Wala naman daw mali, kapatid na Willie, kapatid na Danny. Kung yan naman na isuot mo ng umaga. Para lang ganito yung Brother Joseph. Wala namang masama, Brother Joseph, kung mag-almusal ka ng ice cream. Hindi naman almusal po yung Brother Eli, dessert yata yun. Oo nga, kaya nga pa kay Bularan, kahit ice cream ang almusal pwede. Okay lang, karamihan kasi sa matatanda, pag almusal, mainitan na ikasig mo. Opo, o medya, salabat, o kaya kape. No? Kaya kay Bularan, ay hindi, kailangan ice cream. Ganun talaga. Asa ka. Yan ang mga kailangan yung liwanagin pa. Bagay, hindi nyo na kaya liwanagin niya, kaya nga hindi nyo na ikinikibu di ba? Pumupunta na lang kayo sa mga personal na mga attacks kay Brother Eli to destroy
ang personality Yun ni ang Brother bago Eli. nila ngayon na sisirain yung pagkatao ko. Okay lang naman ako, Brother John. Opo, ayan. Habang sinisira nila pagkatao, okay lang. Let it be for the glory of my Lord. Di ba? Habang sinisira mo ako, ang natataas ng karangalan na yung karangalan ng aking Panginoon, hindi ako. Brother John. Opo. Ang beneficiary pa rin pala, tayo pa rin, kapatid na Josel, ano? Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay ang hamong debate. Ang nakakalungkot ay patay na si Brad Eli Soriano at si Daniel Razon ay ayaw makipagdebate o matanong man. Kung ayaw ni Daniel Razon, pwedeng isalang sina Danny Navales at si Mel Magdaraog na nakikipagdebate sa panahon ni Brad Eli. Ang dalawang ministro na ito ay magaling rin sa Biblia dahil naging resource person silang dalawa kay Manolo Favis sa This is Manolo and His Genius Family. Hindi naman yan isasalang sa programa ni Don Manolo kung hindi magagaling sa Biblia sina Danny Navales at Mel Magdaraog. Ang problema lang, matatanong ang kredibilidad ng pagka-leader ni Daniel Razon. At tungkol sa kapatid ni Brad Willie na si Ber Santiago. Napakasama ng ginawa ni Ber Santiago na nang-agaw ng asawa. Isa yan sa mortal sin. Una, nawala ng ina ang mga anak at napadali ang buhay ng dating asawa. Kaya sa inaasal ni Ber Santiago ay pinasok na ng masamang espiritu. Kaya nawalang galang na sa kayang ina. Ganon rin kay Brad Willie. At dahil tiwalag na si Brad Willie sa ang dating daan, ay nagkaayos rin ang magkapatid na sina Brad Willie at Ber Santiago. At tungkol sa banal na halik, ang kaugalian na yan ay ginagawa na noon pa sa lahing Israelita. Yan ay naging kustumbre na nila bilang pagbati sa mga kapwa nila Hudyo. Kaya yung kustumbre na yan ay kanila ring itinatawid sa mga Kristiyanong hentil upang maging kaugalian sa loob ng iglesia. Ito ang katunayan na kaugalian yan sa Israel. Hindi mo ako binigyan ng halik, tatapot siya. Buhat nang ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.